Kaunay po ng buntal na pagpatay sa dalagita sa Lapu-Lapu City, Cebu. Makakausap natin ang hepe ng Lapu-Lapu Police, si Police Colonel Lemuel Obon. Colonel Obon, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng inyong mga tagapanood at kapatid. Marami ho ang nagugulat hanggang ngayon na sa nangyari at yung investigasyon po ninyo, ano na ho ang nabubuong motibo po sa likod ng krimeng ito? Ano talaga ito? Masasabi nating sinadya yung pagkuha ng mga ano doon. Yung pagbalat, pagkuha ng kanyang tila hanggang paglaslas ng mukha. Yan na po ang aking dahil makukompromise na po yung ating Naintindihan po namin yun. Pero bakit ito sa open field iniwan? Kung talagang gusto itago yung krimen? Pakiulit lang, sir. Pakiulit. Bakit to, ang iniwan itong labi, hindi ho sa masukal na bahagi ho, no? Kundi sa open field po, ba't ganon? Iyan po kasi ang convenient dyan. Yung area na yan ay open field pero sa gabi po ay napakadilim yan. Okay. Oo. Makakita ka dyan, silhouette lang ng tao kung ikaw ay nandyan na sa area at sa kahit bituin lang, maaninag mo yung tao kahit sa madilim ang area. O kaya gustong manakot pag sapit ng umaga? Isa din po yun. Pero hindi ko maintindihan yung nabanggit na rin sa investigasyon nyo, yung mga dilat, lalamunan, kasama ho sa nawawala ho, Colonel? Opo, yun po ang lumabas sa autopsy at saka obvious naman po nyo sa film inspection natin, doon mismo sa crime scene ng tinignan natin. Oo. Yun po ang mga obvious na nawala talaga dyan. Oho. At ito, sinadya rin ho ba o ano hong nasisilip nyong dahilan? Ba't kailangan gawin yon? As of this time po, sir, ito lang masasabi ko, analyst to, na sinadya po yun at Okay. I will explain dito po pag nakuha na talaga natin yung suspect. Sige kasi po. sa Opo. ngayon po, ongoing pa yun ang aming operation po. Opo, Colonel. Pero ang gumawa ho ba nito, isa lang o marami po sila? We are looking at least 3 suspects, tatlo po. At nagko-corroborate po doon sa ating Witness. Oo. Tapos na-corroborate in from other sources po na independent na tatlo yung ating hinahanap. Positive na ho, ginahasa ho yung bata? Sa autopsy report po, walang indication na ganun. Wala? Dahil, although mayroong mga wounds, pero if healed na po yun. Ibig sabihin po, more than 2 weeks na nangyari or more. Pwede ho ba masabi nyo kung kilala ho ang mga suspect ng bata? I think so, kasi merong tabing nakuha doon ng mga extensive messages. Talagang mayroon siyang kakatagpuin. Okay. Sa ganito, Colonel Obon, yung mga nanonood po sa atin ngayon, baka may mga dagdag pang impormasyon, saan sila pwedeng makipag-ugnayan sa Lapu-Lapu City Police? Okay. Anyway, mayroon pa kaming napakadali lang po ng aming maliit naman ng Lapu-Lapu City. Opo. Later ako magbibigay ng contact number kasi ang aming advice lumapit lang sa kasi lahat ng ating mga punong barangays ngayon at saka Okay. ito dito sa Lapu-Lapu City at least lapitan lang nila. Okay. Ang akin lang ang akin pong pinapanawagan sa kanila dahil according to the report ng autopsy, maaring yung kung saan natagpuan yung bangkay ay hindi doon ginawa ang pagpatay. Krimen, opo. So, along dyan within the circumference or immediate area, palibot ng area na yan, baka doon ginawa at yun ang inaantay namin na information sana sa mga ating mga kabayan na nakatira sa palibot ng pinangyarihan ng kung saan itinapon yung bangkay. Opo. Sige po at patuloy po kami nakabantay dito at salamat po sa pagtutuki rin po dito sa krimeng ito. Madami po salamat po, Igan. Lapu-Lapu City Police Chief Colonel Lemuel Obon.